po tayo gaya ng ibang grupo na brutal na tayo po ay nananawagan ng pusang pagpababa na hanggang meron pa po tayo ay sana po pakinggan po ng mga nakaupo itong panawagan ng bawat Pilipino. Sana rin po maisip ng bawat politiko na sa bawat pisong ninanako ninyo, pangarap ng bawat Pilipino ang pinapatay ninyo. Sir, mula sa anong lugar po nanggaling yung mga tao na magpa-participate nyo yung ilan po yung crowd estimate nyo na inaasahan? So inaasahan po namin na nasa 1 million po. Galing Mindanao at Cebu po ay naparito po siya. Dumating po tayo yung mga kababayan natin galing ng Cebu at Mindanao po para magkilahok at magkisahi dito sa rally natin kontra korupsyon. Sir, every weekend po magaganapin to? Actually, every day po, kami po ay nandito. Gaya nung nasa liwasan po kami, hindi po kami umalis doon. So hanggang ngayon po, lumipat lang po kami dito kasi dito po yung panawagan nilang pagtitipon. Nagsimula nung September 15, yes pa yung September 15 po nagsimula, hindi po kami umuyan. Anong September 21 hanggang ngayon October 12 po. At meron pa po tayong aasahan ng mga pagtitipon hanggang hindi po natatapos ang korupsyon sa ating bansa. 27, 2025, nakatanggap po ako ng sulat galing sa So yung pinadala po ako ng Sampina po nung so nung Monday po, pinatawag po ako sa agency para imbestigahan dahil ayaw nila na ako po ay magsalita, ayaw po nila na ako ay magsalita kontra korupsyon. So kaya dahil po nila ako kayang patahimikin, ako po ay pinadala ng Sumpina. Mas mabilis pa po padala ng Sumpina ang isang kakaya po padala ng Pilipino at mahirap kesa sa mga politikong mention na po ang mga nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ang unang-unang tinanong po sa akin ay kung sino po ang leader ko o organizer pa po. So nakasulat doon na ako po ay kasama sa mga listahan ng march na Opinion March Peso doon sa Luneta Park. So yan po ay pinatanggi po natin yan kasi hindi po tayo galing ng Luneta, hindi po tayo ng gulo dahil nakita naman po sa mga kumakalat na video ko na isang po sa umaawat doon sa mga nakamaskarang kabataan na nanggugulo at binabato ang ating mga kapulisan. Sir, ulitin ko lang kanyang allegations sa inyo, bakit po kayo sinabit? Siguro, ayaw nila yung pinapatawag po dahil parang gusto nilang patahimikin ako, ayaw nilang magsalita ako laban sa mga politikong magnanako na ito. Imbitahan niyo po para mas matapos po yung inyong crowd dito. Yung kaso namin expropriation. So ito po panawakan ko sa bawat mga Pilipino po na sawa na po at ayaw na po at hirap na po sa korupsyon ito. Magkaisa po tayo. Isang tabi po natin ang mga kulay natin at pagpupolitiko natin at sariling interest natin. Pakinggan po muna natin ang sigaw ng bawat Pilipino. Iwan po natin, isang tabi po natin ang mga kulay ng politikong sinusuportahan natin at harapin natin ang pinakamalalang problema ng ating bansa. Yun ay ang korupsyon sa ating bansa. Dito po sa Court of Appeals, nabibili po ba ang justisya para lang po ba sa mayayaman? Exact na crowd Paano estimate po kami mga mahihirap? I think mga nasa 1 million. Mga 1 million po kasi hanggang gabi po kami. Humihingi po hindi ako po ng kami aalis dito. tulong kung paano ko po malabanan si Don Gonzales at DPWH. At iba't ibang ahensya nakasagot niya. Hindi po ako na mamatay basta kata sa katotohanan. Dahil muntik na po ako na-discussion ng DPWH in 2013. Kaya nanawagan po ako dito. Grabe po talaga ang korupsyon sa flood control na hanggang ngayon po nasa RTC po. Wala po justisya ta. Wala po justisya na binili. Ano na po talaga? Sa tingin ko nabili yung kaso ko. Dito sa kumusta yung kaso ko na wala akong nalalaman. Sabi ko po kay Chief Justice Kunaran. Attorney, paano po ubusan ng kaso ko dito sa Court of Appeals? Di wala po akong natatanggap na sulat o anong order nyo. Pwede po ba sabihin? Kayo lang po nagpapaalam. Mga abogado po gumawa. Alam natin na siya ang ulo ng mga nakawan ng ating Ano ba po tumulong sa akin yan? Bakit hindi ko pa sasabihin? Lumapit po ako ngayon kay Atty. Castillon. Sabi ko, Atty. Castillon, parang awa mo na, tulungan mo ko. Sabi ko po gano'n sa kanya. Nung pumapayos ako, gabi tulungan sa kaya sana Don Gonzales na biniusap ako, milyon-milyon yung pera mo. Hindi pa ba sapat na matay ang mga magulang ko at nasaksiyan ng nanay ko sa
sa Cotabato. Hanggang ba naman ngayon? Sa dito sa Cotabato, tinatakot mo ako para umatras ako sa laban mo? Hindi ako natatakot dahil nakatayo mo matay. Tandaan mo yan, Gonggong Salis. Sana naman magbago ka. Maawa ka naman sa mga tao. At kayong mga namumuno sa Supreme Court, sa Court of Appeal, parang awa nyo na. Bigyan nyo naman ang katarungan ng mga mahirap. Hindi lang sa mayayaman. Yun lang po ang masasabi ko. Parang ako sana po may mga tao pagandang sumuporta sa akin. Handa ko na patunayan na marami akong bawang pang-ebidensya. Yun lang po. Pasensya na po. Gusto ko lang po i-share ang aking karanasan. At alam ko ba kung magkano lang ang gusto nila sa lupa namin na tinamaan? 300 pesos per square meter. Grabe! May mabibig pa kayo sa City San Fernando na 350 square meter, 300 pesos per square meter. Tapos yung residential area kami, 684. So ang dalawang titulo po yung tinamaan namin. Yung ex-isa-isa, nagsampa ako ng expropriation case, ay sila po yung nagsampa ng expropriation case. Ganyan ako ng ganyan. Nakaharang pala dito. Ako po yung nagsampa laban sa akin. Pero alam ko na kami kamustisyo. Hanggang ngayon kung saan ako. Yung po ang masishare ko sa blood control. Sana po, tigilan nyo na. Yung nakukura. Ano pangalan mo nakaraan na lang? Sa kaban ng bata. Tulak sa tao natin. Nag-share ko na maraming salamat po. Don Gonzales, magnanakaw! Don Gonzales, magnanakaw! Mga kababayan, yung former congressman na tinutukoy po si Aurelio Don Gonzales ay congressman dati ng 3 distrito ng Pampanga. Kung nakasubaybay po kayo sa vlog ko, ako po yung pong nag-expose doon po sa Barangay Songlaban, Mexico, nakagawa-gawa pa lang po ng flood control. Mga kababayan, nire-renovate na, hindi pa tinamaan ng bagyo. At yung pong kandating, mga kababayan, na inimbestigahan po, na ngayon po ay Department of Public Works and Highways, Vince Dizon, na sinasabi na sakop ni Don Gonzales na ang ginagamit po nila na kontraktor yung pong Ed Marie. Ako po ay taga Pampanga. Sige nanay, pagtulungan po natin. Kontakin ko po kita mamaya. Again, Don Gonzales, dapat managot. Alam mo, sa totoo lang, yung mga congressman na yan, hindi naman malakas ang loob niyan. Kung hindi ang mismong presidente, magnanakaw! Tama! Alipones yan! Itang balos-los! Dapat mag-resign! Resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ayan po! Si Dong